This program is brought to you by Land Bank of the Philippines, PhilPost, and San Jose City, Nueva Ecija. Pagdating sa fast food, hindi mawawala sa listahan ang hamburger. Ako ng hamburger with PNC. At kung hamburger ang hanap, may swak na swak sa panlasang Pinoy. Salamat! Amoy pa lang, panalo na. Alam ba ninyo kung bakit katakam-takam ang amoy at malinamnam ang lasa ng hamburger ko? Ang natural na tamis ng sibuyas ang nagpapatingkad sa sarap ng lasa ng karne. Alam niyo ba kung bakit lumuluha tayo tuwing maghihiwa ng sibuyas? Meron kasing katas na lumalabas, humahalo sa hangin, tumatama sa mata, naiirita ang lacrimal gland, kaya tayo lumuluha. Ang chemical rin na ito ang nanunuot sa ating ilong at naghahanda sa ating taste buds. Sinundan namin ang malasang sibuyas sa hamburger. Dito kami napadpad sa isang syudad sa Nueva Ecija. Sa malalawak na taniman ng palay at gulay, ang bidang-bida ngayon dito sa San Jose ay ang pinagmamalaki nilang sibuyas. Isa sa paboritong pampalasa sa putahing Pinoy ang sibuyas. Ang katas ng gulay na ito ay nagbigay ng panibagong linamnam sa buhay ng mga magsasaka. Ako po si Doc Eddie. Kilalanin natin ang mga negosyanteng magsasaka ng San Jose City. Isang galing po. Dito sa kilalang rice granary ng Pilipinas, sagana rin ang ani ng sibuyas. Ang Nueva Ecija sa ngayon ang nangungunang producer ng sibuyas sa buong bansa. Nabinyagan na rin itong Onion Capital of the Philippines. Dito sa San Jose, maraming klase ng sibuyas ang matatagpuan. Sabi ni Fred Alfonso ng City Agriculture Office. Madami po yung mga nagtatanim po ng pulang sibuyas o red creole. Meron din pong dilaw o puti na tinatawag. Ito po yung yellow granex. Meron naman din pong spring onions o tinatawag namin na urig. Meron naman din po yung red shallot o batanis ang tawag namin doon o kaya tanduyong. Tanduyong ang ine-export nating sibuyas. Ito po yung multiplier. Kumpul-kumpulo siya. Nag-aanak po siya. Bakit tanduyong ang ine-export natin? Ano meron sa tanduyong na wala yung pula sa puti? Mas malasa siya, mas masarap. Kasi kahit na maliit lang po yung laman niya, mas lasang-lasa mo yung kanyang lasa at saka sarap. At bilang pasasalamat sa masaganang ani at biyayang dala ng mas malasa at mas masarap na sibuyas, isang selebrasyon ang ginagawa taon-taon sa San Jose. Kasabay ng taunang fiesta ng Pag-ibang Damara, tuwing ika-4 ng linggo ng Abril, idinaraos ang Tanduyong Festival. Sa ngalan ng sibuyas, nababalot ang syudad ng umatikabong sayawan at kasiyahan. Hindi kataka-taka kung bigay todo ang pagdiriwang ng Tanduyong Festival. Marami pinagdaan ng hirap ang mga magsasaka ng San Jose. Hindi malilimutan ni Mayor Marivic Belena ang taong 2007. Pag-upo niya sa City Hall, malaking problema agad ang sumalubong sa kanya. Yung year na yon, bagsak ang presyo ng sibuyas. At the same time, that time, yung tanduyong nagkaroon ng sakit. Halos hindi may benta ang mga sibuyas. Dala raw ang sakit ng pabago-bagong panahon at peste. Kalat po yung pinsalo po ng harabas o yung cutworm. Tsaka yung tinatawag naming jet o leaf miner. Mag-imbita tayo ng mga taga... Humingi ng saklolo ang City Agriculture Office ng San Jose sa Philippine Rice Research Institute o PhilRice para mapuksa ang peste. Sa tulong ng PhilRice, nakagawa ang mga taga San Jose ng mga pamatay, mikrobyo at kulisap na
na hindi gumagamit ng kemikal. Kinokontrol po nito yung mga masamang mikrobyo sa ilalim ng lupa na tinatamnan po ng sibuyas. Nagbigay din ng alternative na pamamaraan yung field rice. Ito yung paggamit ng tinatawag na yellow board trap. Meron din pa ho yung sex pheromone trap. Si Mayor Belena naman, nakarating sa UP Los Baños sa paghahanap ng gamot sa sakit ng tanduyong. Bumagsak ang puso niya na marinig ang payo sa kanya. Sinasabi nila na ang solusyon doon sa tanduyong is maghintay. I-rest namin yung lupa. Siyempre sa mga magsasaka, hindi pwede yun eh. Sa kanila talagang mahalaga na makapagtanim sila yearly. Hindi lang sakit at peste ang problema noon ng mga nagtatanim ng sibuyas, sabi ni Arnold Dizon, ang chairman ng Kalasag Farmers Producers Cooperative. Nung araw po kasi, kapag nagtatanim kami ng sibuyas, aani kami, walang market. Inaabot po ng piso, 2 piso, ganyan. Halaga ng aming produkto. Sabi ko, kung hindi man natin ma-address itong sakit ng sibuyas, i-address natin yung isa pa, na yung bagsak ang presyo. Kung may Big 3 sa industriya ng langis, mayroon ding Big 3 na kumukontrol sa presyo ng sibuyas, sabi ni Mayor. Kung sino yung nagbibigay ng seeds, sila rin yata, nagpapautang ng seeds, sila rin yung bumibili ng onion sa mga farmers. Sa paghahanap ng solusyon sa problema ng kanyang sinasakupan, narinig ni Mayor Belena ang tungkol sa Farmer Entrepreneurship Program ng Jollibee Group Foundation. Naghahanap sila ng pilot areas. So sabi ko, sandali, yun yata yung solusyon sa problema namin. Nakita ko yung program nila. Bagamat hindi sana kami kasama dun sa pilot areas, ipinilit ko. Sabi ko, try nyo sa amin sa San Jose. Sway to the beat of a bountiful harvest. Reap a fresh and meaningful adventure. Enjoy the abundant fruits of the land. Agritourism at its best, only at San Jose City, Nueva Ecija. This program is brought to you by Land Bank of the Philippines. Dahil naging kapartner na niya ang Jollibee Group Foundation sa isang proyekto, walang inaksayang oras si Mayor Belena. Jollibee Group Foundation ay namamahala sa corporate social responsibility projects ng Jollibee Foods Corporation o JFC. Sumulat sa amin si Mayor Marivic Belena. Pinulong namin siya, nakita namin kung ano yung adhikain niya sa mga magsasaka. Kaya nung nagsimula kami ng 2008, kasama ang San Jose sa mga pilot sites ng Farmer Entrepreneurship Program. Bakit San Jose? Una kasi tinignan namin ano ba yung produkto o yung crop na malaki ang pangangailangan ng Jollibee Foods Corporation. At yun nga ay sibuyas. Ginagamit namin to sa paggawa ng hamburger patty ng Jollibee at ng pizza ng Greenwich. Paliwanag ni Gisela, Executive Director ng JGF, mahalaga sa kumpanya ang mga magsasaka dahil nasa negosyo ito ng pagkain. Malinaw din sa foundation kung anong tulong ang kaya nitong ibigay. Ngayon, alam naman natin na ang pagsasaka, hindi lang yan yung makapag-produce ng ani. Importante sa kanila na maibenta ito sa mga merkado dahil yun ang kabuhayan nila. At yung access to market, ito yung bagay na pwedeng i-contribute ng Jollibee Foods Corporation. Mabilis man nabuksan ang pinto ng JFC sa mga magsasaka ng San Jose, maraming problema ang kanilang pinagdaanan. Hindi simple ang proseso ng pag-uugnay ng maliliit na magsasaka at higanting kumpanya. Sabi ni Gisela, kailangan nilang ihanda ang bago nilang supplier. May mga sinusunod ito na quality standards, volume requirement, at timeliness factor. Regular na suppliers, alam na ito. Pero hindi sanay yung mga magsasaka dito, kailangan namin sila ihanda. Takot at kaba ang unang naramdaman ng mga magsasaka. Kwento ni Wency Gomez, manager ng Kalasag. Siyempre, hindi ko sure na yung produkto na inaalok ko ay tatanggapin or papasaba sa specs nila, papasaba sa quality. Hindi sila makapaniwala na kaya nilang gawin yon. Kahit yung mga kapwa nila magsasaka, yung mga kapitbahay, parang sinasabi, hindi totoo yan, paano nyo magagawa yan? Nawala lang ang kaba ng mga magsasaka
pagkatapos ng isang pagbisita sa komisari ng Jollibee. Kinailangan namin silang dalhin sa aming komisari sa Canlubang, makita nila yung production process doon at makita nila yung kalidad ng mga raw materials, ng mga gulay na ginagamit natin. At doon, unti-unti namulat sila na, oh, kaya naman pala natin to. Kaya naman pala natin, kung ganun lang quality ang gulay, kaya natin dalhin to. Pero bago nagkapirmahan ng kontrata, dumaan ang mga magsasaka sa isang Agro-Enterprise Development Training. Isinagawa ito ng Catholic Relief Services o CRS, isa sa 2 institusyon na kapartner ng Jollibee Foundation sa Farmer Entrepreneurship Program. Magandang pagkuhan sa research at that time. Sa training, tinuruan at natuto ang mga magsasaka maging negosyante, sabi ni Ador Mariano, ang Deputy Program Manager ng CRS. Parang we practice the top to bottom at saka bottom to top na planning, execution, implementation, lahat po. Ano mga pagsasanay na binigay niyo? Pinagawa po namin sila ng supply plan. Gaano kalaki, gaano kadami yung sibuyas nyo. Kung magtatanim kayo, next planting. Taong 2008, nang maplantya ang buong programa para sa mga magsasaka ng San Jose. Ang Memorandum of Agreement ay naikasa sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng San Jose, Jollibee Group Foundation, CRS, at National Livelihood Development Corporation o NLDC. Kasabay nito, binuo ang Kalasag Farmers Producers Cooperative. Pang ilang meeting kayo with Jollibee bago nabigyan ko ng PO? Marami po, siguro 20 beses. Mula po sa sampling, ganon, accreditation. Accreditation po, 7 times kung nagpunta na kami para ipa-accredit yung Kalasag. 7 beses ka rin pumunta sa kanila. Sa tulong ng NLDC, nakahiram ng puhunan ng Kalasag sa Alalay sa Kaunlaran o ASCII. Unang loan po namin sa ASCII, kung mga po microfinance, ay 3% po monthly. Monthly. Kung sa labas ka uutang magkano? Kuan po, 25 to 30%. 4 months contract lang po yun. Oh. Sa ASCII po, 5 months contract. Kasi nakita ko yung pagtulong ng ASCII dun sa mga farmers natin. Mistulang isang sugal daw para sa ASCII ang ginawang pagpapahiram ng puhunan. Sabi ni JP, Acting Program Manager ng ASCII. Minsan na pala itong napaso nang magpautang sa area mismo ng Kalasag bago nabuo ang kooperatiba. Yung area, which is yung San Agustin at Kaliwanagan na area ng Kalasag, ay dati naming pasture area. Ayaw namin siyang pasukin kasi nga talagang andun yung marami kaming pasture na itinigil namin yung pagpapahiram namin ng puhunan. Talagang nung time na yon, kahit anong pilit namin, nalugi sila, sige, walang nagbayad. Sumubok ulit ang ASCII dahil sa rekomendasyon ng NLDC at sa konsepto ng programa. Kumbaga, ito ay complete package na merong bigyan mo ng puhunan yung kliyente mo, may puhunan yung mga magsasaka, at the same time, meron silang market. So, naniwala kami doon sa programa. Kaya kahit risky, nagpahiram kami ng puhunan sa umpisa worth, I think, 780,000, 2009 for the crop production ng 2008-2009. Sa unang tanim pa lang ng sibuyas ng mga kasapi ng Kalasag, nangako agad si Mayor Belena ng todo suporta. Panay din ang kanyang dasal. Siguro hindi lang ako nagnunubina, wag lang bumagyo sa San Jose. Wag lang akong uulan. Dapat wag kaming uulanin ng January, February kasi yun yung malulusaw yung sibuyas. Nadinig naman ang dasal ni Mayor Belena at ng buong San Jose. Yung unang deliver nyo, ayos naman, na-deliver nyo ang Okay po. volume. Nakuha po namin. Quality. Wala mga Okay reject. po. Wala naman po. So happy sa inyo ang Jollibee? Siguro po dahil unang-unang farmer po na nakapag-deliver doon ng maayos. Noong nakapag-deliver na kami doon, saka kumalat, taas noon na bawat magsasaka. Tingnan nyo, nakaya namin. And proud yung magsasaka kasi ang nakuha nila 0.07% discrepancy sa total delivery nila na 60 0.07%. Halos 100% wala Opo. Sa unang taon ng programa, nakapag-deliver ang Kalasag ng 60 toneladang sibuyas sa komisary ng Jollibee. Happy ba kayo sa Kalasag? Masayang-masaya kami. Bakit? Imagine, nagsimula sila sa 60 metric tons noong 2009. At ito nga 2014, umabot ng 400 metric tons yung kanilang delivery ng sibuyas. Pwede na talaga silang tawagin na entrepreneurs. Sway to the beat of a bountiful harvest. Reap a fresh and meaningful adventure.
Enjoy the abundant fruits of the land. Agritourism at its best, only at San Jose City, Nueva Ecija. This program is brought to you by Land Bank of the Philippines. Umaga pa lang, nagbabanat na ng buto ang mga magsasaka dito sa San Jose. Kailangan ang iba yung sipag. Palaki na kasi ng palaki ang kanilang taya sa pagsisibuyas. Ilan target niyo this year? 450 to 500 Ba, metric tons so po. nagsimula kayo ilan? 80? 60 po. 60? Ngayon 400 na. 450 to 500. Anong tingin mo? Sa sunod na 5 taon, patas ang patas pa yan? Opo. Ha? Baka po ang target Kaya niya nyo? Kaya? Kaya po yan. daw. Nandito tayo sa bukid ni Mang Arnold. No? Tuturuan tayo ngayon kung paano magtanim ng sibuyas. Sumama ako sa mga taga-Kalasag at sumubok magtanim ng sibuyas. Ito yung ibang klaseng sibuyas. Ang tawag nila dito ay spring onion. Ito wala tong bulb. No? Ito lang kinukuha natin. At pag tinanim to, in 40 days, pwede nang anihin at pwede nang igulay. Hindi lang fresh yung kanilang dinideliver ngayon, nagpipiling na rin sila na malaking tulong dahil pati yung mga kapitbahay nila, mga kababaihan, nakikinabang din sa ginagawa nila. Pagkaani po namin ng sibuyas, ay kasunod na po namin nagtatanim ng hot pepper na pinang-deliver po namin sa Chowking. Malayo na nga ang narating ng Kalasag. Bukod sa sibuyas, nagsusupply na rin ang kooperatiba ngayon ng sili na ginagamit sa sausawan ng siomai sa Chowking. Nanganak din na mas marami pang oportunidad ang programa. Mayroon ng mga 15 kumpanya na kasama na namin dito sa efforts ito. Kasama na nga rito ang CDO Foodsphere, ang Splash Foods Corporation, ang Walter Mart, ang Gaisano at Plantation Bay, no, among others. Ipinatutupad na ngayon ang Farmer Entrepreneurship Program sa 22 lugar sa buong bansa. Mahigit kumulang 1,000 magsasaka na ang kasali sa programa. Unti-unti nang nakapagpupunda ng mga gamit at nakapagpapaaral ng mga anak ang mga magsasaka ng San Jose. Awan ng Diyos, natubos ko na po. Kaani ko lang po ng puti dyan. Kaya... Si Mang Augusto, nabawi na ang lupang na isanla noong madugi siya sa pagsisibuyas. 100,000 po na isang lang, sir. So sa isang anihan na natubos mo? Opo. Tapos po yung anak ko, continue sa pag-aaral pa. Malaki daw ang papel ng lokal na pamahalaan sa naging takbo ng programa. Malaking factor dito na si Mayor Belena mismo ay may background sa pagninegosyo. So naiintindihan niya kung gaano kahalaga ang disiplina, gaano kahalaga ang pagtitake ng risk, at the same time gaano kahalaga yung trabaho at hard work sa dito. In fact, sa kanila, bawat agriculture technician naka-assign sa isang barangay. So kita mo na pinupuntahan talaga nila yung mga magsasaka. May co-op office na nakatutok talaga dun sa development ng kooperatiba, nung farmers cooperative. Miyembro si Tina Corpus ng site working group ng programa. Siya mismo ay hindi makapaniwala sa naging resulta. Kayang-kaya na nila. Nagugulat na lang kami, nakaka-access na sila. Yung empowerment na tinatawag, mas maramdaman nila ng mabilis. Nagkaroon sila ng kumpiyansa sa sarili. Mas lumakas yung loob nila. Malayong malayo raw ito sa dating katayuan ng mga magsasaka na mas bagay daw tawaging magsasako. Pagkatapos ng anihan, babayaran yung inutang na 5-6 sa mga kapitalista, sa mga usurer, babayaran. Ang matitira na lang sa kanila is sako. Pag umutang ka na 1,000, 1,000 ang interes. Para sa mga miyembro ng Kalasag, higit sa agrikultura at negosyo ang kanilang natutunan sa programa. Kahit na po, may ibang buyer na pumunta at bilhin yung
produkto ng aming nakasaping member, hindi po nila makuha. Dahil meron na po silang paninindigan na nasa co-op na kami. Dapat magkaroon ng disiplina ang magsasaka para tayo ay maging successful. Otherwise, kung kahit ilang training ang gawin mo dyan, kung yung magsasaka ay hindi mapalitan yung pagtingin noon at saka ngayon, wala. Kaya importante po yung baguhin yung kaisipan. Ilang parangal at pagkilala ang natanggap ng Farmer Entrepreneurship Program. Dahil dito, mas nakilala rin ang lungsod ng San Jose. Moderno na ito. Na po ito po. Ibibigay natin yan sa DTI. Ang DTI maghahanap dun sa Amerika. Iba't ibang grupo na ang bumibisita sa Kalasag para alamin ang sekreto sa likod ng kanilang tagumpay. Anong pakiramdam na sinasalaysay mo yung ginagawa niyo dito sa ibang mga magsasaka? Proud po kami talaga, lalo na po sa katulad ko. Bakit? Karangalan po sa amin yun. Sa tagal-tagal ng panahon. Ngayon lang po kami nakakabisita ng mga tituladong tao. Ilang grupo rin ang sumunod sa ginawa ng Kalasag. Kabilang dito ang Onion and Vegetable Producers Cooperative o OVEPCO na nabuo noong 2011. Nagbibenta na rin sila ngayon ng sibuyas at sili sa JFC. Tulong-tulong po kaming mga membro na mapunan yung i-deliver namin sa Jollibee. Kung ilan po yung ikinumit mo, kailangan yun ang ibigay mo. Ang 60% po ipapasok po sa Jollibee at yung 40% sa local traders po. Si Raquel Ariem, ang Vice Chairman ng OVEPCO. Napalakas daw ng kooperatiba ang mga magsasaka na dati ay sunod-sunuran lang sa mga trader. Ilan lang ang gustong ibayad ng traders, yun lang po ang ibabayad sa amin. Pero ngayon po, pwede po kaming magmalaki sa traders kasi nasa kooperatiba po kami. Malaki magkita rin sa gulay? Malaki po. Kasi po, every other day, aani ka dun. Pag masipag po ang tao dito, hindi ka magugutom. Pero hindi lahat ng kooperatiba na sumunod sa yapak ng Kalasag ay naging matagumpay. Hihirapan kami kung paano pag-marketing at pare-pares mahihirap sir ang kabanga. At yung sarili naming tanim sir, ayun na lang ang kinukumit namin. Kasapi si Isabel Mijares ng kapisanan ng mga babae na nagtatanim ng gulay at iba pa o kabanga. Nabuo ang kanilang grupo noong 2012. Mga gulay sa pinakbet at sibuyas ang kanilang produkto. Hindi raw napag-aralang mabuti ng mga kababaihan kung ano ang dapat itanim. Sana bago ka magtanim, alam mo na yung produkto, magkano ang cost mo doon at saka saan mo ititinda. Then magkano yung magiging ganansya mo later on. Kulang na kulang daw sa paghahanda at naging mahirap din pamahalaan ang kabanga. By experience kasi, even kung wala pa ako sa government, yung malaki kaagad na co-op, sandali lang, yung lifespan nila maikli. Mas naniwala ako na kailangan mas start ka sa maliit na mas malakas, saka pagka malakas na sila, saka mo padamihin. Kahit nabigo sa unang pagsubok, tuloy pa rin sa pagtatanim ang kabanga. Sa tulong ng mga seminar, unti-unti nang inaayos ngayon ang kooperatiba, sabi ni Isabel. Halimbawa po, pipitas ka ng mga 100 bundle, kahit na yung 10 bundle lang sir, mapunta doon at yung pinaka-porsyento nun, papasok po sa co-op namin. Balak nilang magtayo ng isang tindahan para doon na lang ibabagsak ang ibang aanihing mga gulay. Sa awa po ng Diyos, nagkaroon kami ng galing sa National DA na grant ng 100,000. Nagawa po kami ng tindahan namin, sir. Ang tinatawag natin, ganito kami noon, paano tayo ngayon? So, halimbawa, tayo naglalakad. Bilang promotor ng Farmer Entrepreneurship Program, plano ng Jollibee Group Foundation na magtayo ng learning centers. Para itong magiging field school. Kung makikita nila kung ano yung ginagawa ng mga magsasaka, nakikita nga namin ang San Jose City ang isa sa mauunang FEP Learning Center na matatayo sa susunod na panahon. Ngayon pa lang, kung saan-saan ang lugar sa Pilipinas ang pinupuntahan ng mga leader ng Kalasag para ibahagi ang kanilang nalalaman.
Nagsisilbi silang inspirasyon sa marami pang mga magsasaka na posible nga na maging negosyante at mas umunlad yung buhay nila. Sa dami ng benepisyo na kanilang nakuha sa sibuyas, isa na lang daw ang pangarap ng Kalasag. Kailangan namin ay yung pong cold storage. Kano abutin? 90 million po yun. Aba, malaki Kailangan pala. pera doon. Pero hindi naman po namin hinahangad yung napakalaki. Maliit. Sabi ko nga po sa board namin, yung ipatayo natin, yung kaya lang nating yakapin. Yung pang 10 to 20,000 bags capacity lang. Para kayang-kaya na natin paikutin. Yun po ang plano namin. Nagsimula lang sa hangarin na matugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka. Ngayon, panibagong buhay at tamis ang ibinigay ng sibuyas sa mga taga San Jose. Kung lahat ng lugar ay merong ganito, palagay ko walang mahirap na Pilipino. Sa pag-unlad ng bayan, hindi pwedeng umasa sa gobyerno lamang. Dito sa San Jose, pinatunayan na sa pagtataya at sipag ng mga magsasaka at sa tulong ng lokal na pamahalaan at ng pribadong sektor, kayang makamtan ang masaganang kinabukasan. Mga programang naniniwala sa kakayahan ng mga magsasaka. Simple lang yan. Kaya mo yan! Malikhaing paraan sa paraang malikhain kasama ang mamamayan. Mamamaya'y pagsama pagbabago na lantad. Lantad na pagbabago tuloy-tuloy na pag-unlad. Tuloy-tuloy na pag-asenso. Sa dami ng balakid, sa dami ng hadlang, ang diwang nalulupig, nagtitiis na lang. Ngunit huwag kang papayag, huwag kang pabubuhay. Tadhanang ating palad, nasa ating kamay. This program was brought to you by Land Bank of the Philippines, PhilPost, and San Jose City, Nueva Ecija.